Guys, marami ng hinog na palay sa farm team kaya anihan na. Namimitas na ang mga tunay na may-ari. Pero pag-usapan din natin itong player na nagbakasyon sa buwan at ngayon ay gustong-gusto na raw bumalik. Ginagawa raw nito ang lahat para makausap ang Talk and Text top executive pero wala namang interes ang opisyal na kausapin ang player na sobrang mataas ang pagsamba sa piso. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, gumalaw na naman ang mahiwagang kamay at namitas na naman ang mga ito ng hinog na bunga sa kanilang farm team. Inapruba na ng PBA ang 3-team trade na nagdala kay Robert Bolick at Kent Salado sa NLEX, kapalit nila Don Trollano, Chris Rosales at Bin Adamos na may kasamang second round draft pick sa season 49. Nalungkot si Northport Batang Pier head coach Bonitan na nawala sa kanila si Bolick na dati nilang number 1 gunner. After ng much publicized pero bigong Japan B-League stint, balik PBA ang dating San Beda Star at ngayon nasa NLEX na siya upang punan ang void na naiwan ni Kevin Alas na nadali naman ang ACL tier. Halos isang taon na hindi makapaglalaro si Kevin Alas. Ngayon pa lang ay marami nang tatanong magiging jumping board daw ba ni Robert Bolick ang NLEX at pagkatapos ay dediretso na siya sa Talk and Text. Maaalala, ito rin ang rutang tinahak ni Calvin Oftana. Na-fix si Oftana number 3 overall sa PBA rookie draft at pagkatapos, ibiniyahe siya papuntang TNT, ang flagship franchise ng MVP Block. Originally ay para rin sa NLEX ang pick number 4 pero sa magical twist ng mga pangyayari ay napunta ito sa Talk and Text at si Mikey Williams nga ang pick number 4. Noon ay si Yeng Yao pa ang coach ng NLEX at hindi niya itinago ang pagkayamot sa mga nangyari. Swerteng malas naman ang Talk and Text na sa kanila napunta si Mikey Williams. Swerte dahil 2 championship ang kanilang nakuha sa tulong ni Damun. Pero malas din dahil pinadana sila ni Mikey Williams ng walang kapantay na konsumisyon dahil sa kasaysayan ng PBA, si Williams ang pinakaabusadong player na naglaro na sa liga. Pero inaani naman ngayon ni Williams ang bunga ng kanyang pagiging gahaman sa pera. Halos nagmamakaawa na raw itong makausap si TNT Team Governor Ricky Vargas, ngunit walang plano ang team executive na marinig ang boses ng player na masyadong mataas ang pagsamba sa piso. Actual original topic, kapalit naman ni Robert Bolick at Kent Salado, pinakawala ng NLEX na Don Trollano, Chris Rosales at future pick papuntang Northport Batang Pier. Pero mabilis ang galaw ng mahiwagang kamay. Idiniretso agad ng Northport sa SMB ang mahusay na si Don Trollano. Ito ang sigurado dyan. Maraming kukuda sa pagkuha ng SMB kay Don Trollano pero walang kikibo sa paghablot ng NLEX kay Robert Bolick. Although malaot madali nga ay maliwanag na ididiretso si Berto sa Talk and Text. Kapalit ni Don Trollano, nakuha naman ng Batang Pier sina Alin Bulanadi at GP Paondo plus second round pick sa 51st season draft. Ngayong nakuha na ng NLEX si Robert Bolick ay nabuo agad ang espekulasyon. Sabi ng marami hindi magtatagal si Berto sa Road Warriors, sandaling stopover lang daw ito ng former San Beda Star sa kupunan ni Frankie Lim. Although agad itong idininay ng isang taga-NLEX, hindi raw totoo ang kumakalat na balita. Mag-i-stay daw doon si Robert Bolick sa kanila. Wala raw ganoong plano kasi kung TNT raw talaga ang destinasyon ni Bolick, di sana raw ay TNT na lang agad ang direktang nakipag-usap sa Batang Pier. Pero yun nga po, ganito rin ang rutang dinaanan ni Calvin Oftana at Poy Eram. Mula sa NLEX ay dinala sila sa Talk and Text. Siyempre gagamit siya ng conduit team para mapacilitate ang player transfer. Since bawal na magpalitan ng players ang sisters team. Mamaya maghaharap ang NLEX at ang Talk and Text. Magdi-debut si Robert Bolick sa bago niyang laban sa kupunan na pinaniniwala ang magiging permanente niyang team in the very near future.
Samantala, sa Biyernes, magsasagupa naman ang Barangay Ginebra at San Miguel Birmen. Mahirap na laban ito, magkapatid na team na parehong nagnanais patatagin ang kanilang kampanya ngayong Commissioner's Cup. May 4 wins, 2 losses ang Gin Kings, mga talong nakuha nila sa dalawang team na ngayon ay nangunguna sa team standings, ang Magnolia at ang Phoenix. 3 wins and 3 losses naman ang SMB, ang huling talo nila ibinigay ng hotshots sa isang dikitang labanan. Ganito kaagad, dapat nang kumilos ang Barangay Ginebra kung gusto nilang madepensahan ang titulo ngayong Commissioner's Cup na ito. Habang papatibay ang posisyon ng Magnolia at Phoenix sa team standings, maraming fans naman ang nag-aalala para sa mga mag-aalap. Sa quarterfinals format ngayong Commissioner's Cup, ang top 4 teams ay may twice to beat advantage laban sa teams 5 to 8 in team standings. Magiging isang mahirap na laban ulit ito para sa Ginebra, going up against a team na muntik nang pataubin ang walang talong Magnolia kahit wala si John Mar Fajardo. And with addition of Don Trollano sa lineup ng SMB, tiyak bibigyan sila ng mga ito ng isang mahirap na laban. Sa isang banday may advantage naman ang Barangay Ginebra dahil nasa kanila ang pinakamahusay na coach sa PBA. Yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Rolly Merihildo, Juan Suliege, Francis Palumayan, Rosemary Juan, Juliet 5, Papa Kiko, Water Lady, Joel Atienza, Lut Lumantang, at si Eliza Ruth Rosario. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.